Kumusta ho kayo lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Sana ho ay nasa mabuti kayong kalagayan. Dito sa video na to, palakpakan ho muna natin itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Grabe, napakahusay ho ng mga punto de vista niya doon sa mga banat ni Marbil kaugnay dito sa mga bangag na to. No? At dito sa video na to, pag-usapan din ho natin ang mga banat nitong si Luistro. Talaga hong gusto niyang maabsuelto yung kanyang mga kasama na nakipag-usap dyan kay Grijaldo. By the way, tumawag sa atin kagabi itong si Brothers. Tinatanong niya kung atin ba daw yung Reaction TV PH, no? Hindi ho atin yon. Pero tropa ho natin. Tropa ho natin yung ano na yan, yung channel na yan, no? Suportahan din ho natin. Kung paano nyo ho sinusuportahan, yan sila Brothers, yan sila Buster, Banateros, Third Floor, suportahan din ho natin mga kababayan. Brother, hindi ako yon. Hindi ako yun, pero suportahan din ho natin. Ayun na nga mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button nandyan lang sa baba. At hindi rin natin pwedeng palambasin ang pagkakataon na hindi mabati yung mga nagpapa-shoutout sa atin. No? Shoutout dito kay Tita Bills, ha? At kay Tita Yols, ha? Hindi na natin kukumpletuhin, no? Kasi anonymous din yung mga yan. Ayaw naman. Nagpapabati pero hindi buong pangalan. Tita Bills and Tita Yols. Shoutout sa inyo. At di rin natin pwedeng makaligtaang batiin yung mga kababayan natin nag-extra effort sa pagsuporta dyan sa comment section. Yung pakulay-pakulay, no? Maraming salamat. Ma'am Vanji Zambrano, maraming salamat. Mega love shoutout to. Palakpakan ho natin. At mega love shoutout din ho dito kay Sir Luis Del Rosario. Sir Luis, ingat ho kayo kung nasan dako man ho kayo ng daigdig. Palakpakan ho natin ito si Sir Luis Del Rosario. Maraming salamat to, ha. Again, di ho natin pinapakita to para ma-encourage kayong magpakulay sa baba. Ano lang ho talaga, sobrang extra effort po kasi yun, extra pindot-pindot para makapagpakulay kayo dyan. Kaya maraming salamat to sa mga kababayan natin talagang napakatindi kong sumuporto sa PH Update. Pero isang like at isang subscribe lang ho, sobrang sapat na ho sa atin yan. No? Nung nakaraang buwan talagang grabe yung mga kababayan natin. Bumabaha ng pakulay, nagkukulay rainbow na yung ating comment section. Kahit ngayong buwan na to, maraming salamat to. Talagang wala hong mapagsidla ng ating pasasalamat dito sa mga kababayan nating talaga naman napakatinding kung sumuporta dito sa PH Update. Ayun na nga mga kababayan, unahin na muna natin itong kay itong report kaugnay dito kay Colonel Grijaldo, no. Unahin na muna natin to. Tapos pumunta ho tayo kay Luistro, tapos rekta ho tayo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito, matindi ho yung mga birada dito nito si Tatay Diggs, no? Yung mga banat nitong si Marbil, sasagutin ho ni Tatay Digong ng punto por punto. Ito mga kababayan, kaya ano ho muna tayo. Dito ho muna tayo sa report kaugnay dito kay Luistro. Game, saan natin? Walang pamimilit na nangyari Police Colonel Hector Grijaldo nang makausap ito ni na House Quadruple Committee of COMCO Chairpersons Representative Kayong dalawa mga brad, wag kasi kayong bida-bida, no? Kahit saang bagay, wag kayong bida-bida, simple lang. Relax lang, no? Yung tipong, akala nyo kasi yan, taas nyo eh. Yung tipong, kung makaarangkada kayo dyan sa Tuwad Committee, akala nyo talagang lahat kaya nyong banggain, lahat kaya nyong sagupain, no? Ngayong nakita kayo ng mga kababayan natin, grabe, taas naman itong taong to. Akala mo kung sino, biglang lumagapak ngayon, no? Ano, saan kayo didinampot, di ba? Kaya mas maiging lang ho, low-key lang kayo, yung tipong simple lang, oh. Walang kahit na anong mangyari, hindi ka mayabang eh. Kaya kasi ang yayabang nyo eh. Huwag nung iuna yung yabang. Pagka inuna nyo yung yabang kahit sa anong klaseng bagay, naku, uyari kayo dyan. Dan Fernandez at Representative Benny Abante. Batay ito sa mga abogado ni retired police officer at dating Philippine Charities Again shoutout dun sa mga yung mga tita natin na nagpapa-shoutout kay Tita Bills at Tita Yols, ha. Yan eh. Mga abid yan eh, abid. Civics Office o PCSO General Manager Ruyin Ay, kay brother, Brad, di ko alam kung makakaano tayo mamaya, no? Yung lakad mamaya, di ko alam kung makakapunta tayo. Pero subukan natin mamaya, Brad. Nagarma na nagbigay ng joint statement sa 4 House panels. Present ang mga abogadong ito sa kipag-usap ng mga mambabatas sa police officer. Sa October 28 na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee, ipinahayag ni Police Colonel Grijaldo na kinausap umano siya ng 2 kongresista at inutusang kumpirmahin ang reward system sa anti-drug war na ibinunyag ni Garma na dating classmate nito sa Philippine National Police Academy. I wish to invite the attention of the committee and the general public
about the joint statement of the two lawyers. Yan o, mapanoorin natin mamaya. Talagang napakarami yung kabalintunaan na naman ng mga punto dito ni Luistro. Ito si Luistro, pagdating sa English, wala tayong masasabi yan. Abogado yan eh. Di ba? Pero pagdating mo doon sa sentido common, pagdating sa pagpo-pronounce ng mga word at talagang pag-i-English, mabibigyan ko ho ng uno yan, ika nga. No, pagdating naman ho sa sentido common, yung common sense, naku, 5 sa atin yung alin na yan. Tuloy. Whom I believe are present during that alleged incident or meeting. If I may quote, Mr. Chair, Oh. the two lawyers state in this joint statement, at no point did any of the congressmen attempt to pressure Naku po. Mr. Grijaldo into confirming to a predetermined narrative. Naku, yari tayo dyan. Pagdating ho kasi sa pagsasabi ng katotohanan, kung tayo papipiliin, Grijaldo o mga crocodile dyan sa house, naku, yun nga lang kung liquidation by certification, yun nga lang kung pondo nyo, ayaw nyo magpaka-transparent, tapos yan pang mga pakikipag-usap sa mga resource person. Ano tayo dito, naglolokohan? Ganon-ganon na lang? Gusto nyo kaming maniwala sa inyo, pero yung mga kalakaran nyo dyan sa House of Representatives, hindi ka paniwala. Huwag kong gano'n na Attorney Jinky Luistro. No? Ayaw man namin kayong tawaging congressman eh. Kasi hindi gawain ng congressman yung mga kababuyang ginagawa nyo dyan sa Tawad Committee. Real talk. Doon yun lang naman ho yun eh. Kababuyan yung ginagawa nyo dyan sa committee na yan. Paano ba namang hindi kababuyan? Iko-contempt nyo, tapos pagka naluto na, kumbaga handa na siyang hihain dyan sa Tuwad Committee, ihaharap nyo. At sigurado kung sino man yung resource person na yon na kinontempt nyo, sigurado kakanta yan. Diba? Eh, hindi nyo lang mapakanta yung si Grijaldo. Siguro sabi, nung nakausap nitong dalawang kumag na to, kahit i-contempt natin yan, hindi natin mapipigayang mama na yan. No? Kaya ang ginawa na lang, lumabas na lang yung dalawang unggoy doon sa kwarto. Hindi na ho nila pinilit. No? Ito pa rin ako konektado dito sa Tuwad Committee, pero meron hong napakagandang balita kaugnay dito sa ano na yan, dyan sa Tuwad Committee. Balita ho natin, bago daw matapos ang taon, tatapusin na daw nitong si Ace Babber. Mamaya, next video. Pag-usapan ho natin yan. Ratsadahin ho muna natin itong kay Luistro at dito kay dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Ipinag-utos naman ni Quadcom Overall Chairperson Representative Robert Ace Barbers na maging bahagi ang joint statement ng record ng 4 House panels. Pinabibigyan din ng kopya nito ang Senado at si Police Colonel Grijaldo. Ayun. Bago ito, nagpahayag na ng Kasi ano yan eh. Salita ko laban sa salita mo. Ang nangyari, yung mga nakalaban nitong si Colonel Grijaldo, buong Tuwad Committee. Alangan naman, di ba? Ito, imagine niyo na lang. Alangan naman yung mga abogado nitong si Rina Garma, papanig sa side nitong si Grijaldo. Yun nga ang kliyente na lang, kulang na lang, dilaan yung mga tumbong ng mga chairperson dyan sa Tuwad Committee. Tama, mali? Di ba, yung itong si Ruina Garma, kulang na lang ho, pakinangin niya itong mga tumbong na itong mga chairperson dyan sa Tuwad Committee. Tama, mali? Ngayon, paano nyo ho aasahan na susuportahan nung abogado nitong si Ruina Garma yung naging statement nitong si Grijaldo dyan sa subcommittee sa Senado? Malabo ho yun. Kaya ang kalaban nitong si Grijaldo dito, hindi lang ho yung Tuwad Committee. Maging yung mga abogado nitong si Ruina Garma. Yun ho yun. kahandaan si Representative Fernandez na pansamantalang umalis sa chairmanship ng Quadcom dahil sa issue. If you want to speak something about what really transpired during your conversation with Grijaldo, may we ask you to vacate your position as co-chair and be... Ayan na ho yung portion na mag-resign na kayo bilang chairperson ng inyong mga komite dito sa Tuwad Committee. Kasi ano nga naman para at least kahit papano maisalba ho nila yung kakarampot na pagtitiwala ng sambayan ng Pilipino dito sa mga unggoy na to. Gusto ko nilang kumbaga dyan ilaglag na natin itong mga kumag na to. Bahala na kayo dyan, basta kami mag-resign na kayo, di ba? Yun ang gusto nilang mangyari. Kahit pa paano, maisalba natin ang Tuwad Committee. Grabe, no? 10 hearing. 100 milyon ang nagastos ng sambayan ng... Let's say, sabihin na lang natin, tag 10 milyon kada hearing. Ano na lang, naka 10 hearing na sila dyan
Iba pa ho yun yung introduction nila, yung kanya-kanyang hearing, kada komite. Iba pa ho yun. Malaki din yung pondo nila doon. Yan. Pagkatapos nung nag-tuwad committee, balita ho natin. At di umano ito, allegedly, 100 milyon kada hearing. Di umano ang pondo ng tuwad committee na yan. Kaya lahat ho gustong magpabibo. Pero meron ho tayong meron ho lang ho tayong napansin sa mga nakalipas na tuwad na wala ho itong si Castro, na wala itong si ano pangalan to? Itong si Arlene Brosa. Sa bagay, patapos na nga naman termino, no? Kahit naman itong si tapos na rin ata itong si Kabataan na party list. Pero nandiyan pa rin siya nag-i-epal. Pero yung mga kabayan ay medyo tahimik dyan sa dyan sa problema. One of the spokesperson, As a or the matter of- resource person. Yes, Mr. Chairman. Chairman Abante and this representation have done in order to bear out the truth. Hindi sumipot si Grijaldo sa Quadcom hearing dahil sa pananakit ng balikat nito. Ayun. Busod nito, inaprubahan ng 4 House panels ang mosyon na maglabas ng show cause order para sa police officer. Rosa Licuz, UNTV News and Rescue. Ngayon nga mga kababayan, no, dito sa bahagi ng video natin na to, ipakinggan naman ho natin itong mga banat nitong si Luistro. Game! Kilang and Attorney Rod Siv Comigad. I believe these are counsels of Colonel Ruyina Garma. I share the sentiment of the Teka, madam. Ang unang tanong dito, bakit hindi nyo sila pinadalo dyan? Bakit papel lang yan, sworn affidavit? Ba't mahirap ba naman papuntahin yung dalawang abogado na yan na implicate sila doon sa hearing sa Senado na kung saan nandun sila nung kinakausap ng dalawang itlog na kasama mo dyan, yang si Colonel Grijaldo. Di ba mahirap ba naman silang papuntahin dyan? Mahirap ba naman silang tanongin ng personal? Baka hindi sila pwedeng sumagot under oath. Kaya dapat nakasulat lang sa papel yung kanilang magiging statement. Hindi sila pwedeng manumpa at tanongin kung nandun ba sila at narinig nila yung mga pinagsasabi ng dalawang itlog mong kasama dyan. Nagtatanong lang naman ho tayo dito. Quadcom for its integrity being casted with doubt because of the testimony of Colonel Grijaldo during the Senate investigation that our chairman, particularly Chairman Abante and Chairman Fernandez, Yung kakarampot ho nilang pagtitiwala ng mga kababayan natin, pinipilit ho talaga nilang sagitin. No? Tapos silang lahat, no? Yung iba, atake nila, ganito yung atake ng iba. O mag-inibit na lang kayo. Bitawan nyo na yung pagiging chairperson nyo. Di ba? Ano pangalan to? Si Paduano. Ito naman, iba naman ho ang atake nito. Affidavit o dokumento na kung saan pinapatunayan ng mga abogado ni Ruyina Garma. Walang nangyaring ganong pag-uusap. Ang bottom line, gusto pa rin ho nilang ipagtanggol yung kanilang mga kasama. Diba? Ganun lang naman ho yun kumbaga yung damage tapos na. Wala na kayong magagawa kahit ano pong pagsalba nyo. Tapos na. Ika nga, natapos na. Na-damage na yung integrity niya. Kaya kahit ano pang gawin nyo dyan, Luistro, wala naman wala coerced dyan. and harassed him. And I wish to invite the attention of the committee and the general public about this joint statement of the two lawyers whom I believe are present during that alleged incident or meeting. If I may quote, Mr. Chair, the two lawyers state in this joint statement, we would like to shed light on the nature of the interactions we observe. The discussions were focused on ensuring clarity and understanding of Colonel Garma's affidavit, particularly regarding any knowledge Colonel Grijaldo might have about the reward system mentioned in it. At no point did any of the congressmen Bakit din yung pinapunta dyan? Tapos, in-under oath natin. Sa bagay, wala namang kwenta yung under oath nyo dyan. Kayo nga mismo, di ba? Kayo nga mismo, di namin malaman kung totoo yung mga pinagagawa nyo. Tapos, ito nakakatawa. Ito ang pinakamatinding ironic dito, no? Pinapasumpa nyo na hindi magsasabi ng puro katotohanan yung mga resource person. Pero pagka sinabi nilang katotohanan, nagagalit kayo.
Ang klase talaga, oo. attempt to pressure Mr. Grijaldo into conforming to a predetermined narrative. Mr. Yun. Chair, I wish to manifest that this letter clears clearly our Chairman Abante and Chairman Fernandez from the allegations of grave coercion and harassment about that incident which allegedly transpired during the hearing where Colonel Grijaldo attended as testified to during the Senate investigation. And with the enlightenment that was Okay, ang ibig mo sabihin, madam, yung kapirasong papel na yan, inaabsuelto niya yung ginawang kabalintunaan ng dalawang kasama mo. Ganun ho ba ibig sabihin? Kailangan namin paniwalaan yung kapirasong papel na yan na magpapakatunayan na hindi sila nakipag-usap at hindi nila sinabihan na bata ka pa, mag-general ka pa, Brad. Di ba? Maniniwala na kami sa isang papel na yan. O, itago mo yan. Bago ka matulog, basahin mo ng paulit-ulit, ha? Papaniwalain mo yung sarili mo na totoo yung binasa mo na yan. Pero sa bayan ng Pilipino, di ho maniniwala dyan, madam. given to us by the Council of Record of Colonel Garma. I am urging the Quad, particularly Chairman Abante and Chairman Fernandez, to take the necessary action in order to penalize the perjured statement that Colonel Grijaldo gave during the Senate investigation, Mr. Chair. Thank you. Ayun na nga, bottom line dito mga kababayan, kahit na anong damage control pa ang gawin nitong mga ungas na to, hindi ho nila mababago ang katotohanan na yung mga kababayan natin, wala na hong tiwala dyan sa pagdinig na yan, dyan sa House of Representatives. Dito sa bahagi ng video natin, ito na yung pinakahihintay ng lahat, ika nga. Ang mga punto de vista nitong si Tatay Diggs, kaugnay doon sa mga banat, nitong si Marbil, doon sa mga bangaga. Meron tayong ibang material dito kaugnay sa mga bangag. Ito mga kababayan. Panoorin ho muna natin. Pakita ko ho muna sa inyo kung gaano katalamak ang kalakaran ng illegal na droga ngayon sa ating bansa. Bago natin panoorin to kay Tatay Digong, ito ho muna. Ito ho muna yung ganito ho katindi ang problema natin sa ipinagbabawal na droga ngayong mga panahon na to. Yan ho. Yan ho mga kababayan. Yung tipong nasa bakanting lote lang, nasa bakanting lote lang ho, pero talagang bumabatak ho sila. Tingnan nyo naman yan mga kababayan. Ibang klase ho, di ba? Pero ano lang ho yan? Nagpapahaba lang ho ng oras yan. Di ba? General Marbil, nagpapahaba lang sila ng oras. Di naman adik yung mga yan. Hindi adik yan. Ayo, i-zoom ng nagbibideo diyan, O, di ba? Hindi naman ho mga bangag yung mga yan. Hindi ho mga adik yan. Ano lang sila? Nagpapahaba lang ng oras. Para saan? Nagpapahaba sila ng oras para makapang-snatch, makapagnakaw, makapag-hold up, lahat to ng uri ng kriminalidad, pinapahaba nilang oras nila para makapaghasik palalo sila ng lagim. Tama, mali? O, yan ang ginagawa nila. O, General Marbil, tingnan nyo naman ho yung mga pinagtatanggol nyo. O, ayan ho, nagpapahaba sila ng oras. Ayan ho. O, isusum ni Kuya. O, yan o, tingnan nyo naman ho yan mga kababayan. Malayo lang Pero makikita nyo ho dito sa baba na to, meron ho siyang hinihigop. Ayan o, meron ho siyang hinihigop. Meron nung kababalaghang ginagawa itong mama na to. Nagpapahaba lang naman ng oras. Bakanting lote grabe, ginagawang dyan sila nagsisesyon. Mga walang yatong mga to. O, tapos yan, pagka medyo, na sila, full charge na ika nga, pakalat-kalat yan sa karsada. Maghahanap ng mga truck, yung merong kalan sa ilalim, yung mga may spare tire, lahat ng pwede nilang nakawin, nanakawin ho ng mga walang yung durugis train. Nagpapahaba nga ng oras para marami silang oras na gumawa ng mga katarantaduhan. O, yan o. O, merong anong ginagawa ni ate doon, ganun din? Ay, grabe, nandito, merong pambata. Naku. Tanggalin na ho natin dito. Merong chikiting dyan. Balik na lang ho natin dito kay Luistro. Nakita nyo mga kababayan, hindi naman ho mga bangag yung mga yun. Nagpapahaba lang ng oras. Di ba? Para mas mahaba yung oras nila na maghasik ng lagim sa ating mga karsada. Palakpakan ho natin itong si Romel. Romel Marbil. Itong si Romel Marbil, di natin malaman kung saan ang gagaling yung sentido ko niya. Ito, kay Tatay Diggs na ho tayo. Game.
Pero sabi ni Marbil, narinig niyo sabi ni Marbil? Sabi ni Marbil, sir, hindi daw lahat ng nagda-drugs ay addict. He was justifying ng iba naman is good, parang because of economy, para maging productive, kaya gaya ng Hindi. mga driver, Sabihin mo ito kay Marbil. Ano bang para di katulog. addict ang gusto niyang sabihin? Addict sa droga, Drugs. addict sa babae, First time. actually, totoo. Anyway, correct yan eh. Pero ako, for the life of me, lahat man ang kakaguhan, dinaanan ko sa, kilala ninyo ako, maliit pa ako, lumaki ako dito eh. Pero, yung droga na yan, alam mo kung bakit? Nag-umpisa yan sa college pa kami. Alam mo, nakikita ko yung mga classmate ko. Pero ito, mga judges na ngayon, ha? And would you believe it, yung iba, naging justice ng Court of Appeals. Marami akong classmate. Sa eskwelahan ko, marami akong, yung halos mga best, brad ko sa fraternity. Nung College of Law kami, nag-hit-hit yung mga gago. AB kami. Tapos, sa isang apartment ng taga Davao, patay na ngayon, doon kami nag-standby kasi may-ari sila ng 4 na 4-door apartment. Joel Babista. Joel Babista. Brad ko yun eh. Magpunta kami sa bahay nila, na may-ari man sila ng apartment. Yung kanyang apartment, malaki kasi siya may-ari na. Mag-hit-hit yung mga brad ko. Pati siya. Sige, tapos nagtatawanan sila sa sarili nila. Wala namang natatawa. Wala namang katawanan. Sabi ko, itong mga buang na ito, ano nakain ito? Hindi, sila tawa. Basta sige, sabi ko, no, AB pa kami. AB pa. Hanggang nag-college of law kami sa San Beda. Ganun, sige, hit it. Kaya yung grado nila, pumasa kami lahat. Alam mo, 16 lang kaming naiwan eh. We started sa 3 sections. Siguro baka sa kadudruga rin ng mga gago. We ended up only 1 section. Mga 16 lang kami sa klase. O sa bagay, pumasa kami lahat. Tatlong pumasok sa top 10. Kami hindi masyado, ako, hindi ako nagdudruga. Diyan sa Ligarda, may bridge dyan. Sentro Escolar, San Beda. Mag-aral kami doon sa library, magtinginan kami. Noon si Joel, patay na. Si mga brad ko, ayaw ko ng mga justices na ngayon eh. Magtinginan lang kami, magsalubong yung mata namin. Magsabi, ano? Akala mo nag-aaway, yung pala ano? Punta na tayo doon sa Ligarda. So, nahinto yung putang ina, gago talaga. Mga huwis na yung buang na. Punta na kami doon sa kanto ng Ligarda, sige na inom. Kaya, pagpasok sa klase, lango na lahat. Nahalata ng professor namin, mga bata yung professor namin sa San Beda, first and second. Mga taga San Beda rin na mga top notch rin. Yung third and fourth year, yun na yung mga matatanda. Kaya alam nila na nakainom na kami kasi sila rin siguro mga ulol. Ganun ang ginawa nila yung nauna sa amin. Kaya minsan dating sa Castro, pagka yung umpisa yan 4:30 to 5:30. Yung 5:30 to 6, nagano yun. Yung langaw, nagalibot-libot na doon sa bunganga.
Pero ang usa ka Rodrigo, Mabait lang talaga ang pare. patay mali lang. Ah, mabait akong Mayor, let's go back to the question of Sir JL, yung kay Trump. Do you think the US President si Trump pupunta ng China or vice versa? And how would you put into the picture now after the election? Maging maganda na ba ang relasyon ng China and you'll be happy with the Chinese president? Maging happy kaya si Alam mo sabi ko hindi ideolog si Trump hindi negosyante. Hindi kagaya ng ang pinakadelikado kasi ang retired general tapos maging presidente. Kaya Eisenhower gano'n putang. Delikado ang hindi ko man sinasabi na huwag tayong mag-elect dito ng meron mga mababait na military pero delikado talaga yung hindi I'm not trying to belittle their pero yung mindset nila galing military academy dito sa atin PMA tapos ma-assign gera dito gera doon walang masyadong I don't know but pero sa lahat naman ng mga ex-military naging mga leaders natin pero maswerte tayo because the greatest influence kasi ng tao dito sa atin alam mo ano yung una yung Diyos pati edukasyon at karamihan sa atin ako from Ateneo na-expelled ako ng Ateneo so pumunta ako ng UM muna kasi yan ang pinakamalapit in-expel pa rin ako ng principal kaya hinatid napunta ako ng Digos, doon ako sa Holy Cross of Digos, Brothers of the Sacred Heart. Pero baski yung Sarap lang kung pakinggang magkwento nitong si Tatay Diggs, no? Ano lang, kumbaga nakakatuwa lang siyang marinig pagka bumibira siya ng ganyan. Kumbaga chill lang pero yung mga nakikinig sa kanya, parang inaano niya yung tipong yung kahit kwento lang yung imagination mo itong mapaglalaroan yung imagination mo parang napupunta ka doon sa lugar ng mga binabanggit niya no? Magaling ho talaga kaya pagka hindi yung napansin pagka nagsasalita itong mama na to lahat nakikinig kasi yung niya yung the way na i-deliver niya yung kanyang mga kwento talagang yung grabe naman galing naman itong mama na to mapapagalit ka yung tuloy natin building of character. Ang reliyon sa atin talaga may mga tayo paski na kaming mga leader gusto namin patayan but there is always a boundary there is always a boundary what is moral o immoral or right or wrong kagaya ko stricto ako sabihin mo patayan marami talaga ako pinatay na kriminal pero hanggang dyan lang. Pero sabihin mo, nagpatay ako ng kriminal na babae, hindi ko kaya. Nagpatay ako ng teenager na kriminal, hindi ko kaya. So, ang pinapatay ko, yung matatanda, alam mo bakit? Naawa na ako sa kanila, sungkod na. Gusto ko tiwasan na lang para to end their life of misery. Mayor, ano ang aabangan ng mga taga Davao sa muling pagbalik ni Rodi Duterte? Pagbabalik. Wala na ako. Count me out. I am retired. As mayor. As mayor, ang pagbabalik, ano ang Hindi, aabangan? hindi na ako babalik. Wala na akong balikan. Bigay ko na sa next generation. Kanila ng panahon to nila Pulong, nila Inday. Hindi na ako makialam sa panahon na ito. Hindi ko na panahon. It's no longer my time. Sabi nga there is always a time, Ecclesiastes 3, a time for correct. everything. Meron oras lahat ng A bagay. time to be young and a time to be old. Correct. A time to be active and a time to retire. I am retired. I am just waiting for my kamatayan ko
Para gusto ko, itabi na lang ako doon sa nanay, pati tatay ko dyan sa cemetery kasi mainggit ako sa kanila. Paghinga na sila eh. Hindi pa, because you run for mayor. Hindi na, wala na. Ayaw na. Whatever the political fortunes of my children, kanilang Ibig sabihin, tumakbo ka man ngayon na mayor. ayaw ko na. Kasi, wag mo akong pilitin. Tapos siguro pinapanood ho ni anong pangalan ito? Nitong si, kalaban niya, itong si Carlo Nograles, enjoy siya. Ako, ayaw na niya. So, si Pulong makakalabang ko nito, si Baste, parang gumaganda laban. Pag Ha? naubos Kahit si Baste, hindi patay ko yung umbre. mga rapper, kayo na mga Yusman ang hanapin ko. May magiging masaya dyan sa Mayor, sa payag mo yan. Na ayaw mo na. Ayaw ko na talaga. Whoever, alam mo, leave it to God. Hindi kailangan Duterte ang mayor. It could not be that way. Kasi ang buhay, So, kailangan na ho natin pumasyal ng Davao, mahirap na. Baka pag nahawakan ng Nograles yan, yung mga kuryente dyan, yung mga kalakaran, bigla akong magbago, di na natin makitang maganda, di ba? Naku, kailangan na ho natin magmadaling magpunta dyan. Naku! palad-palad. Problema, ano pa wala pa akong schedule, pero babalitaan ko ho kayo. Kung nasa palad nila, Indayan nila, ni Pulong, if they stay there forever or just for one election and re-election, nasa palad na yan. But ako, tapos na ako, ibigay ko na naman sa chance sa iba. Wala na akong mahingi sa Diyos. We came here in 1950. Migrants lang kami dito. Talagang mahirap kami. Kasi alam mo bakit? Alam mo ang sikreto ng immigrant story sa Davao? And in Mindanao. Kung mayaman ka sa Luzon at may coconut plantation ka sa Visayas o yung mapuprasan ka doon, you would not have ventured to a new frontier land called Mindanao. 1950, ito, dito pa ako naghahunting ng balon. Itong likod ng cemetery na hanggang... So, binigyan kami ng Panginoong Diyos. Father was governor for 3 terms. Stayed to be a secretary of sa cabinet ni Marcos. Ako naman, wala na akong mahingi sa Diyos. Talagang wala na akong mahingi sa Diyos. Sabihin ko sa Diyos, kung meron ka pang ibigay mo na sa iba, tapos pasalamat na ako. Hindi ako nakatikim ng talo, nakatikim pa ako ng presidente. Nakatikim pa ako ng magagandang babae. So, what will happen now sa yung candidacy Mayor? Ako? Ako na. Said, ayaw ko na. Ayaw. Ibigay mo naman sa iba. Hindi kailangan Duterte ang... Ibigay mo naman sa iba. Pero bakit kandidato ka naman ngayon Ha? Kandidato ka naman Hindi na pwede mapulihan mayor. Ayaw ko na. Ayaw. Gusto ko na lang dagdag ng asawa na 3 ba? Kung kaligayahan mong kaya ang mayor ni mang kaligayahan, puro trabaho yan, kita hanggang ngayon, no? In Davao de Oro. Si Franco. Sinong Congressman. teka muna, sinong kalaban niya? Baka kapatid ko? Zamora. Si Zamora, si Marical. Yung bumatikos kay Inday. Enrilantes. BP Inday. Yung bumatikos kay BP Inday. Marical Zamora. hindi ba rin politika man yan. So, mas yung criticism sa politika, take it with the parang ano lang yan. Para sa akin, ano lang yan, laway lang yan. Laway mo. Laweri lang yan. Laweri.
Kaya kugbong ng tubig, eh. Wala na may Ayun na nga mga kababayan, dito na ulang tatapusin ang ating reaction video. Kung mabuto kayo sa bahagi ng video natin to, click nyo lang ho itong video na to kung hindi nyo panood. Maraming salamat to sa full support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin Pilipinas.